Okay, so by the way, ang question dito, ang topic natin dito is about hooks, kung gaano kahaba daw yung hook ng ating mga bakal. Okay? So habang nagbabasa ako ng mga comments dito sa aking YouTube channel, kahit 3 years ago na siya na-upload, so meron pa rin questions. So ito yung mga kalimitan nilang questions. So ito, question, 3 years ago na. So sabi niya dito, "Good day po sir. Saan po nakuha yung 16 dB? Hindi po kasi makita sa NSCP," sabi niya. So hindi po ba sir 12 bar diameter? Salamat po sa sagot, sabi niya. And ito rin, meron din dito, 3 years ago na rin to na question. So saan po galing yung 3 dB para maging 16 dB? And another question, 2 years ago, paano kinuha yung 16 dB? And then meron din dito 1 year ago, so using table 425.3.1, paano po nakuha yung 16 bar diameter? And then ito, bago lang, so 3 days ago lang to. So sabi niya, "Engineer, ask ko lang, may napanood kasi akong video sa FB kay Engineer Alden TV. Sabi niya, 18 dB daw yung hook. Dito sa inyo, 16 dB. Ano po ang tama, Engineer?" So ito, paulit-ulit na na tanong kung paano daw nakuha yung 16 dB. Eh, dun sa iba daw 18 dB. So naisipan ko na na gawan ng separate video para malinawan yung kung paano nakuha nga itong 16 dB or 18 bar diameter. Okay, so before we start, pakita ko lang sa inyo yung ginagamit kong book para sa mga ginagawa kong design. So meron ako ditong book, National Structural Code of the Philippines 2015. So ito yung tinatawag natin NSCP. So take note, ito ay second printing na. So pag bumili kayo ng NSCP, make sure na second printing. Kasi yung first printing nito, may mga typo error. So karamihan na makikita mo kung nagda-download kayo ng NSCP sa Google, take note, tingnan nyo kung second printing or first printing. Kasi yung first printing talaga, marami siyang typo error. Kaya nagkaroon ng second printing to correct yung mga typo error na yun. Okay. So, ang question is, paano daw nakuha yung 16 dB dun sa computation natin? Okay, so meron tayo ditong table, 425.3.1. So, galing ito dun sa ating NSCP 2015. So, kung makikita nyo, meron tayo ditong standard type of hook, bar size, minimum bend diameter, tsaka extension. So, focus muna tayo dito sa 90 degrees. Ayan. And then, this one, kailangan natin itong drawing na ito. Ito. So, napaka-importante itong drawing na ito. Okay, so discuss lang natin yung laman na itong drawing. Ayan, so, naka-zoom na. Okay, so yung extension natin is measure dito sa minimum side bend diameter natin. So, ito, yan, yung extension natin. Measure dun sa center. So, dito nagkakaroon ng error kung bakit siguro hindi nyo nakukuha yung value ng 16 dB. Kasi itong extension natin, measure mula din sa sentro na mismo na yung ating bend diameter. Ito siya. So, ibig sabihin, ang kailangan na lang natin dyan ay yung kalahati ng bend diameter. So, ito. This one, kalahati na lang nitong kailangan natin. Ito rin, tsaka ito. And bar diameter, makita nyo dito. Naging constant na siya. So, kahit anong sukat ng bakal is dB pa rin siya kasi magdedepende ito dun sa sukat ng bakal. Kung 10 mm, 10 mm na yung value nito. Kung 26 ay kung 25, 25 mm na yung value nitong dB natin. Okay, so ganun lang. Okay, so start tayo dun sa ating computation. Punta tayo dito sa ating drawing. Ito. So ang value lang ng kailangan natin dito ay itong extension, itong D. Itong dB naman na ito is a constant value na siya. So pwede na natin ilagay yan. Okay, so sulat natin dito. This is already dB. Okay. So punta tayo dun sa table, hanapin natin itong value ng D.
So, sa 10 to 25 millimeters, ang value ng D natin is 16 dB. Ito siya. Okay, so 6 dB pala. Sorry. 6 dB. So, ibig sabihin, kalahati niyan is 3 dB. So, ito yung sagot dun sa question kung paano nakuha yung 3 dB. Okay, ayusin lang natin. Just natin yan. 25, okay. 3 dB. And then, this extension, so balik tayo dun sa table. Ang extension natin is 12 bar diameter. So, kahit anong sukat ng bakal ang gamitin natin, 12 diameter, 12 dB na yung ating extension. Mapa 10 man yan hanggang 50 millimeters. Okay, so constant na rin pala itong ating 12 dB na extension. This is 12 dB. Okay, so add natin 12 plus 3, that is equal to 15 plus 1, that is equal to 16 dB. So, ganun lang kasimple kung paano nakuha yung 16 dB dun sa previous na video na ginawa natin. Okay, so tuloy lang natin. About 28 to 36 millimeters. So, ito naman. Sunod natin yan. So, ang dB naman ng 28 to 36 millimeters, yung bend diameter niya is 8 bar diameter. Ito lang yung buburay natin dito. Ito. Papalitan lang natin ang kulay. So, this is 8 dB. So, kalahati yan, that is equal to 4 dB. So, let's add 12 plus 4, that is equal to 16 plus 1, 17 dB. 17 dB. Okay. Next, yung panghuli natin sukat, that's equal to 40 to 50 millimeters. Ito. So, pang high rise na itong mga bakal na ito. So, dito, ang minimum bed diameter niya daw is 10 dB. So, burahin muna natin ito. This is 10 dB. So, ang kalahati niyan, that is equal to 5 dB. So, let's add 12 plus 5, that is equal to 17 plus 1, that is equal to 18 dB. So, ito yung tinutukoy ng isa nating magtanong, bakit daw sa akin is 16 dB, bakit daw kay engineer na isa is 18 dB. So, ito yan. So, 18 dB yung ginamit niya kasi ito yung pinakamahabang length na hinihingi ng ating code. So, ito, 18 dB. So, kung gamitin mo naman 18 dB sa 10 millimeters, so safe pa rin naman siya, mas mahaba nga lang. Kung ginamit mo naman is 40 to 50 millimeters na bakal, 18 dB, so safe na siya kasi under pa rin siya ng 40 to 50, yung 18 dB natin. So, ibig sabihin, tama yung 18 dB na tinutukoy ni Engineer Alden TV. And yung 16 dB naman, hindi siya mali kasi kapag gumamit ka ng 10 to 25 millimeters, so doon papasok yung 16 dB natin. Okay, so gawa natin na summary. Burin natin ito. So for 10 to 25 millimeters, kapag gumamit tayo ng 16 dB, so ito yung pinaka-safe, 16 dB. For 28 to 36 naman, so huwag kang gagamit ng 16 dB kasi mas maiksi na siya. So, ang hinihingi ng code is 17 dB para sa 8. So, for 10 dB naman, for 40 to 50 millimeters, so ang haba ng hook na dapat natin ay this one, ano lang, 18 dB.
So, ayan. So, ito yung kailangan natin na mga value para ma-identify kung gaano kahaba yung hook na gagamitin natin sa construction site. So, kung gagamit kayo ng 10 to 25 millimeters, so gamitin nyo na itong 16 dB. Kung 28 to 36, 17, 40 to 50, so sample lang natin yung 16 siguro under dito. So, 16 millimeters na bakal. Okay, so dito na lang siguro. Burahin natin ito. So, sample lang natin kung gagamit tayo ng 16 millimeters na bakal. So, kung length natin that is equal to 16 dB, so that is equal to 16 times 16, that is equal to, compute natin. Okay, so 16 times 16, that's equal to 256. So, kung 256 yan, 256 millimeters. So, pwede na natin siyang gawin 275 millimeters para hindi na mahirapan pa magsukat yung ating mga steelman. Okay? So, ganun lang kasimple kung paano gamitin yung 16 dB, 17 dB, and 18 dB. So, sample lang natin sa 25 millimeters. So, sa 25, pasok pa rin naman siya sa 16 dB. So, 25 millimeters. So, length natin that is equal to 16 dB. Ibig sabihin, 16 times 25. So, calculator ulit. 25. That is equal to 400 millimeters. So, wala na siyang butal. This is 400 millimeters. Ayan. Okay, so I hope may natutunan kayo sa video na ito and nasagot ko yung mga questions regarding do sa previous video na ginawa ko. Okay?